Magandang umaga muli mga kapatid. Ay magandang gabi pala. Magandang gabi mga kapatid. Tayo po ay muli magpapatuloy sa ating pag-aaral po sa gabing ito. At ang ating paksang pag-aaralan po ay isang requested na topic na request po ng isang grupo ng mga kapatid. Ito ay patungkol nga po sa tinatawag nating church treasury. Hindi po ito pangkaraniwang pagtatalakay hinggil po sa church treasury, kundi maliliit na bagay na minsan din natin pinapansin, pero minsan kailangan nating pansinin dahil meron palang ganong klaseng mga bagay na naiisip ng mga kapatid. Kaya minabuti nating ito yung ating bigyan ng pansin. Kasi katulad po ng ibang biblical topic. So lahat ng tungkol sa church treasury ay bibigyan po natin ng pagpapansin sa gabing ito. Sa ating po mga igsoon, maayong gabi sa inyong tanan mga igsoon, at sa ating po mga kakabsat, ating mga kakapatid sa JT Northern Luzon, na ibag nga rabi kada kayo amin kakabsat, sa ating mga katugangan dito po sa Bicol Region. Yan. Diyos marahay na banggi sa Idugabos, sa Pangasinan, Santos Yalabi, dyan po sa Carabao Island, Maya de Gabi, at dito po sa amin, sa lugar ng Maykenny, Maya Pabig, kaya ko nga. Yung nga po sinasabi natin, ang ating pag-aaralan po yung tungkol po sa tinatawag nating church treasury. Ito po ang ating paksa sa gabing ito. Requested po ng mga kapatid. Ito po. Church treasury, ibig sabihin po ng treasury, ito po ay kabangyaman. Ito po. Ibig sabihin, ito po ay nililikom na mga pera at iniipon bilang isang kabangyaman. Marami po mga karamihan sa mga organization, meron silang treasury. Siyempre, ang purpose po niyang treasury ay pamagampanan nila ang kailang misyon. Kung ano man po ang layo nilang organisasyon. Ano po? Walang pagkakaiba po ang church. Ang organisasyon sa loob ng church ay ang local church. Ano po? Wala nang ibang malaki pa doon na mas maliit. Maliban po ang local church. Ano po? So, yan pinakamalaki at pinakamaliit na organization sa church. So, ito pong treasury, galing po sa tang treasure o sa Tagalog, kabang yaman, ganyan. Meron tayong authority tungkol po sa pagkakaroon ng church treasury sa loob po ng iglesia. Meron tayong direct command dito po sa 1 Corinthians chapter 16. Ano po? Ito po ang sabi ni Apostle Paul, sapagkat sinulatan po ni Pablo ang mga taga-Corinth, mga kapatid, inihikayat niya mga kapatid ang church sa Corinth na tumulong sa mga mahirap na mga kapatid sa Jerusalem. So sabi po rito, now concerning the collection for the saints, as I have given orders to the churches of Galatia, so you must do also. On the first day of the week, let each one of you lay something aside, storing up as you may prosper, that there be no collections when I come. Yun po ang necessary inference ng church treasury. Dahil mayroon pong gawain ng iglesia, so may kinakailangan, mayroon nakahandang pera doon sa gawain ng iglesia. Hindi po yung pag may gawain, doon lang tayo magko-collection. Hindi gano'n. So, ang authorities of church collection ay by necessary inference din na dahil may gawain ng iglesia, kinakailangan mayroong nakahandang pananalapi para magampanan ng iglesia ang kanyang gawain. Yun po makikita nating authority sa church treasury. Ano po? Kaya dito po, dahil sabi rito ni Pablo, that there be no collections when I come. Hindi yung ganung pagdating ko pa lang, doon kayo magko-collect kanya. So, ever on the first day of the week, kayo po ay magkaroon ng hambagan para sa mga banal. Dito po sa ating salin, sa ang Biblia, 2001, ito po ang ating mababasa. Ano po?
Ngayon tungkol sa ambagan para sa mga banal, ay gawin din niyo gaya ng aking itinalagubilin sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng isang linggo, ang bawat sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya upang wag nang gawa ng mga bagan pagdating ko kanya. So dito po sa Tagalog, very interesting, tuwing unang araw ng isang linggo, every first day of the week. Magkaroon kayo ng ambagan, ayon sa inyong makakaya, ayon sa inyong giniginhawa doon sa lumang ang Biblia. So yun po ang ating authority sa pagkakaroon po ng church treasury. Sabi sabihin, dahil may gawain ng iglesia, kinakailangan may nakahandang pananalapi para magampanan yung kanyang gawain. Dito po sa 2 Corinthians chapter 9, dito po sa verse 5, hindi ko nagkakamali. Verse 7 pala, mali. Verse 7. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. So ito pong prinsipyo nito ay sa lahat ng pagbibigay. Kasama na po ang ating ambagan on the first day of the week. Ang ating pagbibigay ay ating pong pinag-iisipan. Ito ay ating pinapanalangin sa Diyos na ito ang karampatang ating ibibigay. So hindi po yung pagbibigay natin yung nakapama sa bulsa yung ibibigay mo. Dalawa po ang ating makikitang batayan ayon sa ating giniginhawa at yun po ay nakakapag-desisyon tayo dahil ito yung ating pinag-iisipan. Tinitimbang natin ang mga bagay na ating giniginhawa at magkano roon ang ating ibibigay sa araw po ng linggo. Dito po sa ating wika, ang bawat isa ay magbigay ay sa pinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dalalang pangangailangan, sapagkat tinibig ng Diyos nagbibigay ng masaya. Hindi mabigat sa kalooban, ibig sabihin, nagbigay ka nga ng marami, parang labag naman sa yung kalooban, walang kwenta yun. O kaya dahil sa pangangailangan. In other words, babalik tayo sa Noli Me Tangere, si Doña Victorina kanya. Bakit kailangan ng pagbibigay natin katulad ng binigay nila kanya? So kailangan ganun ng ating katulad ng kanilang binigay. Hindi po ganun. Ito yung pinapasya natin at ang ating basihan ay ayon sa giniginhawa ng bawat siya sa atin. So in other words, ang ating pagbibigay it is proportionate to our blessings na binibigay ng Diyos sa atin every month, every week. Yun ang ating magiging basihan sa ating pagbibigay. So kung tayo po ay hindi natin binibigay karampatan, para bumabalik lang tayo sa Malakay, chapter 3, ninanakawan natin ng Diyos. Sa paanong paraan? Sa ating habluya. Hindi natin binibigay karampatan. Mas mahirap po ang sitwasyon sa New Testament dahil sa wala pong particular na percentage ang ibinigay sa atin ng Diyos. Ano po? Wala. Ay nasa atin. It's our matter of judgment. Kaya kailangan gamitin natin ang ating karunungan sa pagbibigay. So it is a serious business. Kung hindi tayo nagbigay ng karampatan, meron nga nagtanong noon, meron kay Brother John Bautista noon, ibig mo sabihin, kaya kung hindi kami nagbigay ng naararapat, hindi kayo maliligtas? Of course, yes, hindi ka maliligtas. Dahil hindi ka nagbigay ng maayos. Katulad lang yan ng ibang utos ng Diyos. Kapag hindi natin ginagampanan ay sa utos ng Diyos, ay hindi magiging masenyo sa atin. You have to give according to what God desires of us, kung anong in-expect ng Diyos sa atin. Kaya lang iglesia po isang local church, ang local church ay isang voluntary organization. Ano po? Voluntary in the sense na yung mga kapatid rito ay nagpasyang maging isang kongregasyon. Hindi po persahan niya. Ano po? So, meron pong gawain niya ayon po sa banal na kasulatan. 3 po ang gawain. Pasilin po natin, ang church ay isang spiritual organization. Because it is spiritual organization, ang kanyang gawain ay may kaugnayan lamang sa spiritual na mga bagay. Hindi po makikita natin sa paligid natin ngayon, yung mga religious organization, they're involved in
all kinds of businesses. Meron silang educational organizations, meron silang business organizations, meron silang mga orphanages, etc., etc. Na hindi po yan mababasa sa banal na kasulatan. Dahil tatlo lang po ang gawain na ibinigay ng Diyos sa kanyang iglesia. Number one, evangelism. Ano yun? Yung pangangarang ibanghelyo para maligtas sa mga tao na hindi paligtas. Ang evangelism, galing sa salitang euangelion, na ibig sabihin ay good news. So when you evangelize, you preach the good news. Yung pong dalawang salita sa mga ngaral, yung elistes, yun ang evangelist, at saka isa preacher. Nakalimutan ko yung Greek word ng preach, ano po? O keros. Yeah, to preach. Ang keros ay generic. Hindi sinasabi kung ano yung pinapangaral mo. Yung elistes, sinasabi kung anong pinapangaral mo. Pinapangaral mo yung mabuting balita kanya. So, mas specific yung salitang evangelist. You are a proclaimer of good news. Sa 2 Corinthians chapter 11, verse 8, kinakailangan hindi lamang po yung lugar natin ang iisipin natin na may kalat ng ebanghelyo, kahit sa may ibang lugar. Dito po sa 2 Corinthians chapter 11, verse 8, I robbed other churches, taking wages from them to minister to you. So si Pablo nasa Corinth siya sinusuporta ng ibang iglesia sa Macedonia para makapangalan siya sa Corinth. So yun po evangelism. At ang isang local church ay meron siyang obligation sa kanyang mga ngaral. So 1 Corinthians chapter 9, dito po sa verse 14, ano po? Even so, the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. So yung mga nanganay ebanghelyo, those who preach the gospel should live from the gospel. So yung mga nangangaral, sila yung kailangan mabuhay sila sa ebanghelyo. Ano yun? Yung mga support ng local church sa kanyang mga ngaral. So that's evangelism. We support the preacher so he can preach. Ang purpose po ng support o financial support is to enable the preacher to devote all his time to preaching. Kasama ng preparasyon doon, pag-aaral, studying, paggawa ng mga sermon, at paglabas at pangaral sa mga tao para sila maligtas. So, in lieu, kung walang support ang preacher, magkakaroon sa secular work, which is very difficult. Kasi nahahati ang oras mo between preaching and working secularly. Kaya nahahati ang oras mo. You can do it. Pero yung oras mo ay mahahati. Mas mahirap yun. Kaya ideally, makita na sa Biblia, ang isang gospel preacher shall be supported by the local church where he works. Edification, ito yung pagpapatibay sa mga kapatid. Dito po sa Ephesians chapter 4, sa panahon po natin, ang natira na lang ay yung mga evangelists, pastors, and teachers. Dahil wala na pong prophets ngayon, wala rin apostles. Ang 11 and 12 ng Ephesians chapter 4. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers for the equipping of the saints for the work of the ministry or service, for the edifying of the body of Christ. So you edify or build up the body of Christ, build the church spiritually. So ibig sabihin, so that's edification. Maraming paraan yan. Yung ating pagsamba, yung ating Bible study, Bible class, minsan lectureship, etc. Hindi sinabi lang Diyos yung paraan. So malaya tayo sa paraan o anong ba ating gagawin sa pagpapatibay ng mga kapatid. Sa 1 Timothy chapter 3, verse 15, ito ang ating mababasa. But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. So, pillar and ground of the truth. So, nandito yung katotohanan, pinapangal dito yung katotohanan.
para sa katitibay ng mga kapatid. Meron din po isang gawain ng iglesia tinatawag na church benevolence. Ito yung pagtulong sa mga nangangailangan mga kapatid lang. Wala tayong mababasang tinutulungan from the church treasury ang mga nangangailangan hindi kapatid. At balik po tayo sa 1 Corinthians chapter 16. Ano po? Ito po ay very specific. Now concerning the collection for the saints, as I have given orders to the churches of Galatia, so you must do also. On the first day of the week, let each one of you lay something aside, storing up as he may prosper, that there be no collections when I come. And when I come, whomever you approve by your letters, I will send to bear your gift to Jerusalem. So ito yung gift, ito yung tulong sa mga kapatid na nangangailangan sa Jerusalem. So yun din ang pangatlong gawain ng local church. Evangelism, edification, and church benevolence. Yun po ating mababasa. Meron po tayong gustong ipakilala tungkol po sa church benevolence. Ano po? Sa treasury. Medyo naipit yata yung tuta. Wala pong something mysterious about the church treasury. Mga kapatid, wala po. Meron pong kaisipan na ngayon ko lang narinig, ano po. Meron pong notion na yung pera na naipon sa church treasury, yung mismong perang yon na dapat gamitin sa gawain ng iglesia, which is ridiculous. Ibig sabihin, yung pong ating iniipon na pera doon sa church treasury, there's nothing sacred about that money. Wala siyang pagkakaiba sa ibang pera. Pera pa rin yun. Pera lang talaga yun. In other words, hindi yung mismong pera na ating naipon ang dapat natin gamitin para sa pagtulong. Na kapag hindi yung perang yun ang ating ginamit sa pagtulong, hindi pera ng iglesia yun. Hindi po pwede yun. Ang purpose lang po ng pera is just a means of exchange. Tandaan natin yun. So pagka nakaipon tayo ng nalikom natin sa ambagan, sa church treasury, yung pong nakikita natin yung value lang ng ating naipon. Hindi natin, yung pera doon, kung ano man ang mga pera na ipon doon, kahit hindi yun ang gamitin mo para sa pagtulong, pareho rin yun. Wala po tayong mababasa sa scripture na yung pera na na-collect, ay merong pagkakaiba doon sa pera na hindi naipon. Pareho lang pera yan. Ibig sabihin, there's nothing sacred about the money collected in the church treasury. Ang dahilan lamang na we collect, siya yung utos, pangalawa, para magkaroon tayo ng means to do the work of the church. So there's nothing sacred about the church treasury. Ngayon, sa kalimbawa, case in point, para ma-illustrate po natin ito. Kung ang treasurer ay hindi accessible, ay siya may hawak ng pera for a certain emergency, minsan galon po yan. May emergency na bigla darating, natatawag ng kapatid, sasabihin, hospital si kapatid na ngayong gabi, kailangan siya ng tulong dahil wala siyang pera kanya. Halimbawa, yung treasurer ay wala sa bayan. Tulad po namin, yung aming church treasurer, si Brother Raul, ay hindi naman nagtatrabaho sa Angeles. Siya nagtatrabaho sa Laguna. So, paano kung hawak niya yung pera, o kaya gabi na, para pumunta ka pa sa bahay ng treasurer. So, halimbawa, yung kapatid, nag-volunteer, sige, ako muna ang magbibigay. Sa linggo, ibalik na lang nyo. Pwede ba yun? Oo, by all means. Pero may nagsasabi, pero hindi pera ng Church of Blood, pera ng tao yun. Yung po nakikita natin na parang mayroong something sacred about the money the church treasury, hindi po gano'n. Pagka ibinaling, hindi rin utang yun.
Pagkadating ng linggo, i-reimburse lang ng church yung pera. So, ang church pa rin nagtumulong, hindi yung tao. Bagamat yung pera na ginamit ay galing sa tao. Pero yung equivalent amount na bibigay ng church, pareho lang. Walang pagkakaiba ng pera ng tao at saka pera sa church treasury. It's just money. Hindi natin, wag nating isipin na dapat yung pera mismo na nalikom, yan dapat mong gamitin. That's impossible in certain cases. Bibigyan ko ng halimbawa. Yung mga churches sa US, they support preachers in the Philippines. Yung ba tinatanggap na support ng mga preachers sa Philippines ay yung mismong pera na nalikom ng mga sa church sa US? Hindi. Yung equivalent amount. Babayaran ng nasa bangko yung pera nila, tapos mag-i-issue ng cheque, noon, cheque pa noon, tapos mababawas yung pera ng church, ng church, kukunin ng bangko yun, siyempre nag-issue ka ng cheque, kukunin niya yung pera, yun ang ibibigay nila sa magpapalit ng cheque sa Pilipinas. So yung bang tinanggap ng preacher, yung pera mismo nalikom doon sa church, hindi. But the equivalent amount. Hindi nakikita yung point, no? Kasi yung punto na sinasabi ng iba, kailangan mismong pera na nalikom, yung perang mismong yun, kanya, ang dapat itulong, hindi yung pera manggagaling sa iba. That's ridiculous. Imposible yun. Yung equivalent amount lang ang tatanggapin mo. Halimbawa, yung church A, kanya, tumutulong sa'yo. O, di nag-issue na ng cheque. O, yan, yung cheque yan, papadala sa'yo ngayon. Papapalit mo yun sa tao. Yung bang kinuha mong pera doon sa pinagpalitan mo ng cheque, yung ba yung pinadala, mismong pera na galing sa church treasury nung nagpadala sa'yo? Hindi. But the equivalent amount. Hindi ko maulawa ako sa nanggaling yung notion na yun. Ngayon, hindi na uso yung cheque, electronic money transfer. Yung bang natanggap mo sa pera, pupunta ka sa isang office na pwede mong kunin yun. Yun di ba yung perang ipinadala ng church o yung equivalent amount? Yung equivalent amount. So, alisin po natin yung notion na wala nga sa Biblia yun, wala sa Biblia yun. Hindi kinakailangan yung mismong pera nasa church treasury ang ibibigay mo para makatulong ka. Yung equivalent amount. Kaya halimbawa, sige, susulat ka mo ng cheque, ipapadala namin sa'yo. Yung cheque kukunin, papalit mo, ibang pera na tanggap mo. Galing na doon sa pinagpalitan mo yun. Hindi mismo yung pera galing sa church treasury. Pero ibabayaran ng church yun doon sa perang yun. So yun na makikita natin doon. Hindi ko mo ito yung kapatid ang nag-advance muna ng pera dahil hindi ma-access yung pera sa church treasury, na siya yung tumulong dahil galing yung pera. Hindi. Church pa rin ang tumulong. I-reimburse ng church yun eh. Yung equivalent amount noon. So, church pa rin ang tumulong, hindi yung tao. In-advance lang niya. Pero tanong, ibang pera sa church treasury, pera pwedeng ipangutang. Ito po ay hindi po ito theoretical. Ito yung nangyayari. Unfortunately, ito yung nangyayari. Aksyonaryo dito, usually, ay isang kapatid na wala siya mapupuntahan. May sakit, nasa ospital. Wala na siya mapupuntahan. So, pupuntahan ngayon siya ni preacher. Brad, pwede bang mahiram ko yung church, yung pera sa church treasury? Kasi wala na kami mapupuntahan. May nagpapangutang. Pero ang sagot dyan, hindi pwedeng ipangutang ang pera sa iglesia. Kung ang isang kapatid na nangangailangan, ang dapat gawin ng local church, tulungan mo na lang yan galing sa church treasure. Ay sa makakaya ng local church. Kung gusto mo ibigay lahat, yun ang mapagpasyahan ng mga kapatid, by all means, walang problema yun. Pero hindi pwedeng ipangutang. Ang tanong, yung bang umutang, nagbinabayaran niya yung inutang niya sa church treasury? Kasi pagka sinabing inutang mo, dapat bayaran mo. Kahit nasabihin natin ang scriptural yung sitwasyon na yun, bakit sinabi ko inutang, bayaran mo, inutang mo eh. Pero actually, hindi pwedeng ipangutang. Wala po tayong scriptural authority na ipinapangutang ang pera sa local church treasury. Kung may nangangailangan, dapat tulungan. Huwag natin ipangutang. Tulungan natin.
Kasi pag tinulong mo yan, walang bayad yun. Hindi nababalik yun dahil itinulong na. Yan makikita natin. At ito po ay mapapatunayan ng isang kapatid dito. Kung nakikinig siya, ano po. May mga local churches na nagpapangutang, pinapangutang nilang church treasury, at pag binayaran, may interest. Lalo po, mas masama yun. Saan natin nababasa sa Biblia yun? May papangutang mo ang ang pera sa church treasury, tapos pag binayaran, may interest. Wala po tayong scriptural authority sa gano'n, mga kapatid. Huwag natin gawin yun. Huwag natin ipangutang, manapay itulong mo na lang kung kinakailangan talaga ng kapatid. Itulong natin. Pero huwag natin ipangutang, wala po tayong authority sa gano'n. Na ipapangutang natin ang pera sa church treasury, wala po tayong authority na gawin yun. So, huwag natin gagawin yan. Kung nagawa na natin, umiitahin tayo sa Diyos dahil wala yung po isang pagkakamali at huwag natin ulitin. At ituro natin sa mga kapatid, hindi pinapanguta ang pera sa church treasury. Ano pa? Pwede mo natin ilagak ang ating pera ng local church sa bangko. Alam niyo, ang bangko po ay isang institusyon na kung saan inilalaga pong pera mo doon for two reasons. Number one, safekeeping. Ito po ang pangunahing dahilan bakit ang mga tao nagbabangko para maitago nila yung pera nila at hindi delikado. Kasi kung nasa bahay ang pera mo, maaaring nakawin. Kung nasunog ang bahay mo, mawawala yung pera mo, pwede kang pagnakawan. Lalo kung medyo malaki-laki yung pera mo. Pero, pag nilagay mo sa bangko, that's safe. Nandun sila sa malaking nila, yung tinatawag na ang tawag doon, yung vault. Yung sa vault nila. Doon nakatago ang pera mo. Kahit masunog yung bangko, safe yung pera mo sa loob. Yun ang isang purpose. Pangalawa, yung ibang ginagawa ng mga tao para kumita yung pera nila. Halimbawa, time deposit. Yan. Merong particular na time frame. Halimbawa, 5 years, 10 years, nilalaga mo yung bangko mo, pera mo sa bangko, at hindi mo siya gagalawin. Yan ang time deposit. After the pinag-usapan mo panahon, after 5 years, ibibigay ng bangko interest. O kaya, mag-i-invest sa investment scheme ng bangko at kikita yung pera mo. Pero sa local church, ang purpose lang natin kung bakit commission ng ibang local churches is to put the money for safekeeping or para magkaroon sila ng checking account. Kasi yung transaction ng kasalukuyang modernong panahon, hindi na pera kuminsan, check eh. O. Kasalanan ba yun? Wala, hindi kasalanan yun. Anong problema to? What's the problem with that? Sinabi ba ng Biblia kung paano natin tatago ang ating pera? Hindi. So, pwede natin itago sa bahay. Kung gusto ninyo. Pwede itago sa bangko. Just for safekeeping. Anong problema to? Again, mayroong konsepto na pagka nilagay daw natin ang pera natin sa bangko, pinagagamit natin sa mga hindi ka-Kristiyano ang pera ng bangko. Hindi po totoo yun. Yung pera mo doon pa rin sa bangko. Hindi naman ginagalaw yun. It is guaranteed by the bank na yung pera mo doon. Anytime na kayo mag-withdraw, doon yung pera mo. Yung pera, ginagamit nila yung pera. That's the principle of banking. Walang problema doon. Yung totoo po yun. Kung yung dinideposit, ginagamit sa investment. Pero hindi nila ginagalaw yung pera mo. Andun pa rin yung pera mo. Hindi mo mawala yun. It's there. Kung gusto mong kunin yung time, andun ang pera mo. Hindi natin pinagagamit yung pera natin. Nilalagak natin doon sa bangko. Dahil andun ang pera mo sa bangko, incidentally, yan ang purpose ng banking system. Gagamitin ng bangko yung naka-deposit for business purposes. Pero doon yung pera mo, hindi mo gagalaw yun. Anytime gusto mong kunin, doon nyo. So, hindi po totoo yung ganong klaseng kaisipan.
Usually, ang purpose lang talaga natin ay for safekeeping or for some checking account para mas madali ang transaction ng mga churches. Sa US, meron pa rin checking, no? Meron pa rin checking transaction sa mga churches. So, nagbabayad lang sa checking. So, hindi na kailangan magdala pa ng pera, checking account pa. This for safekeeping, for security, ilan po ang purpose ng banking. So, as far as the church is concerned, ano po, wala na tayo ibang purpose maliban doon. Now, hindi naman po required ng bagong tipan. It's not even required that galagay natin ang pera natin sa bangko. Lalo na kung ang pera natin hindi naman ganun karami. Ito ba ilalagay sa bangko? Nilalagay lang natin sa bangko ang pera ng sino man, kay ito'y tao, kay ito ay human organization, o ito local church. Kung marami pera nyo, doon lang nilalagak for safekeeping. Pero kung kakaunti lang, ba't magbabago ka pa? So that's a matter of expediency. Kasi andun ang pera natin, kailangan lang natin itong ingatan. So mamimili yung local church kung paano ang pag-iingat na gagawin. Actually kami sa Angeles, hindi man nakabangko yung pera namin. Merong umahawak na kapatid. So, you don't use the banking system. Ano po? Wala naman kaming purpose kasi para to use the banking system. So, okay, sa amin, wala hindi sa kabangko. Yung ba, nakabangko yung pera nila. And that's their choice. Hindi naman natin nalagang pera sa bangko so that we can earn money. Hindi naman. It's just for safekeeping. Yung makikita natin. So, personally, I don't see something wrong in putting the money of a local church into a bank just for safekeeping. Wala akong nakikitang masama doon. Pero kung ayaw niyo yun, huwag niyo gawin. Kung labag sa inyong kalooban, huwag niyo gawin. Hindi tayo pinupersa ng Panginoon na ilagay na sa bangko yung pera ng local church. Church treasurer. Wala naman tayong mababasa ganun kanila. Pero when there's a treasury, there should be mayroong tao nag-iingat doon. O the church treasurer. Kasi may treasurer. Mababayaan lang sa natin paano mangyayari sa church treasurer kung walang treasurer. So yung pera natin, ma-check natin kung ano nangyayari. Kaya meron tayong tinatawag church treasurer. Yung sa amin, sa City Southside Church of Christ, ang function ng dalawang church treasurer namin para there's a check and balance. Ang purpose, pero may isang treasurer na nagre-report. Ang purpose doon, so we will know kung ano nangyayari sa pera, ano yung pera, magkano yung pera sa church, saan ito nagastos, sa ganito etc. Yun po makikita natin doon. So, ngayon, could we use the money to the treasury for business? The answer is no. Ang church is a spiritual institution. Tandaan po natin yan. And has nothing to do with secular things like business for the aim of making money. Hindi po layunin ng pang-iglesia yan to make money, hindi. So ang Church of Christ, sa mga churches of Christ, wala silang colleges na kumikita yan eh. Alam silang mga anything business. Kaya pinakasikat na business ng mga denominations is school. Malaking kita yun eh. Pero hindi yung gawain ng iglesia. That's not a work of the church. The work of the church is purely spiritual. Yung sabi natin, evangelism, edification, at saka church benevolence. After that, wala na siyang pwedeng gawin maliban sa tatlong yun. So it cannot be involved in church, in businesses. Ngayon, tanong, pwede ba magtrabaho ang isang Kristiyano doon sa business na yun? Yes, magtatrabaho ka lang doon eh. Whatever is the nature of the business, basta hindi masama, pwede ka magtrabaho doon. Ito pa, dahil po moderno po ang panahon na natin ngayon, nasa modernong panahon na po tayo ngayon. Could we use the church electronic means to give to the church treasury? Sa Pilipinas po, ay hindi pa natin masyadong problema yan dahil hindi pa naman tayo ganun ka-high-tech. Although, pupunta na tayo doon. So, pwede man nating
gamitin yung ating mga yung mga online banking natin to give to the church treasury. Oo, basta it is done on a Sunday. Pag nagkakaipon kayo, that's when pwede mong ibigay doon through electronic means. Ano po, yun ang gusto niyong paraan. Hindi naman po specify ng banlak sulatan kung paano tayo magko-collect. Ang sinasabi lang niya na yung mga Kristiyano may obligasyon magbigay at ito'y sa araw ng linggo. Yun lang ang sinabi niya. Pero paano paraan? Hindi na sinabi. Meron ba tayong basket na iikot? Hindi naman sinabi. Meron bang basket na doon sa likod ng building na mo ibibigay yung abulita sa alis ka? Hindi lang sinabi. O gagawin ba tayo ng sobre? Hindi lang sinabi. So palagay ko, sa aking pananaw, yung electronic means, hindi po masamayaw. Pupunta yun sa church treasury. Kung meron silang bank account, doon pupunta yun. Although, ito yung sabi ko nga, it should be done on a Sunday pag nagkakatipon kayo. We cannot be done on a Monday or up to Saturday dahil wala tayong central authority doon. Pero sa Pilipinas, paano pa rin? It's a literal money, physical money pa rin binibigay. So, hindi issue sa atin yan. Pero sa mga lugar tulad Australia, New Zealand, sa ibang bahagi ng US, maaaring ginagawa na nila yan. Ano po? So, it might become an issue sa mga brethren. Pero kung may mga kapatid na hindi sumasangay, huwag natin gawin. As a matter of, siyempre, ayaw natin matisyo yung mga kapatid. Ano po? Mga kapatid. Isa pa bagay na gusto natin tingnan, pwede mo natin tanggapin ang pera na ibinibigay ng ating mga bisitang hindi Kristiyano sa araw linggo. Ito, hindi ko maintindihan ang tanong na ito eh. Bakit yung mga nagtatanong na yan, nag-iimbita naman sila ng mga hindi Kristiyano sa araw ng linggo? May problema pa sila, meron pala silang problema doon sa pagbibigay ng mga guests natin hindi Kristiyano. Hindi ba parang hindi ka nag-iisip pag gano'n? Kung may problema ka doon, di wag ka mag-imbita sa araw ng linggo. Imbita mo sila sa Wednesday. Midweek service para walang abulo yan. Pero tingnan nyo. Kung gano'n ang ating kaisipan, huwag lang kayo mag-imbita. Bakit? Kakanta yan eh. Papabawalan mo natin siyang kakanta. Yung bisita natin. Dahil di siya Kristiyano. Mag-aamen din yan. Pagbabawalan din natin siya mag-aamen. O makikinig sa pag-aaral, pagbawala siya makinig sa pag-aaral o pag-Bible study, may magtatanong, pagbabawalan siya natin magtatanong. Dapat pagbawalan natin dahil pinagbabawalan natin siya magbigay. Hindi pagbawalan natin siya sa lahat. Ang maganda po dyan para walang problema sa mga guests natin. Sasabihin natin sa the part of the Lord's Supper, pag mag-Lord's Supper, sasabihin natin wala po kayong obligasyon na gawin ito. Pero kung gusto nila, bahala sila. Pero sinabi na natin, wala po kayong obligasyon. Sa pagbibigay, ganoon din sasabihin natin, wala po kayong obligasyon na magbigay. Kung magbigay sila, that's their choice. Wala tayong magagawa doon. Gusto nila magbigay. So, anong gagawin natin doon, Brad? Ibibigay. Di tapan mo kung ayaw mong ilagay sa church treasury. Pero pag ganoon ang ating kaisipan, pagbubuhala mo lang sila lahat sa kagagawin natin. Huwag mo lang mag-imbita. Mag-iimbita ka ng tao para on the purpose na sila makinig sa ating pangangaral. Tapos i-treat mo sila na without courtesy. Siyempre, may insulto yung tao. Magbibigay siya, wag ka magbigay dahil di ka Kristiyano. May insulto yung tao, hindi na babalik yun. So, ba't mo siya inimbita? Kung gano'n ang problema mo, imbita mo siya sa Wednesday. O kaya, wag mo na siyang imbita sa church, mag-aaral na lang kayo sa bahay. Kung may problema sa gano'n, mayroon pa nagdidebate. Pinagdidebatehan nila eh. Nasabi ko, walang problema yung pinag-uusapan niyo eh. Kung problema mo yan, di wag mong imbitay sa linggo. Kung problema mo pala, tatanggapin mo yung binigay ng hindi Kristiyano sa araw ng linggo, hindi mo siyang imbitahin ng linggo. Imbitahin mo siya Wednesday. Ba't natin sasayangin ang oras natin dyan? Magdidebate sa walang kakwenta-kwenta pinag-uusapan. Ang totoo po, may obligasyon na magbigay ay ang mga Kristiyano. Yun talaga, meron tayong obligasyon. Ang mga hindi Kristiyano, wala silang obligasyon. Pero kung magbigay sila, as a matter of voluntary na gusto nilang magbigay, di bahala sila. Anong masama doon? May kasala ba tayo? Hindi.
Hindi naman wala ring halaga yung ginawa nila sa harapan ng Diyos, di ba? Na di naman sila Kristiyano. Nagkasala ba sila? Hindi, wala question na nagkasala sila kung hindi ka Kristiyano. Anyway, hindi naman sila ligtas. So kahit ano pang gawin nila, kahit yung magbigay pa sila, hindi pa rin sila ligtas. Makikita natin. So, pwede ba natin tanggapin? Sa akin kaisipan, bakit hindi mo tatanggapin? Paano mo maihiwalay binigay nung hindi Kristiyano sa binigay ng Kristiyano? Lalo kung wala naman tayong, hindi naman tayo nagbibigay ng cheque, gano'n. Kung magbibigay tayo ng cheque, at nakita mo yung check, pangalan, alam mo, kilala mo yung tao na hindi Kristiyano, eh di mo tanggapin yung check. Wala namang pasama doon, di ba? Eh pero paano kung pera lang ang binibigay natin? Paano mong malalaman yung pera hindi Kristiyano sa pera ng Kristiyano? Di man natin alam yun. So, imposible, ano po yun, it's an absurd argument. Nonsensical nga yun eh. It's nonsense. Ba't naimbitahan mo yung tao doon, tapos babasusin mo? So, hindi mo pagtanggap doon sa gusto niyang ibigay. Huwag mo na siyang imbitahin para mabasus lang yung tao. Tao yun eh. Although hindi siya Kristiyano, wala siyang obligasyon sa bagay na yun. Pero we should treat them with respect. Tao yun eh. Pumunta nga siya doon bilang tao. So we have to respect them. Huwag natin silang bastusin. Kung babastusin mo lang yung bisita mo, huwag mo na siyang imbitahan. Isipin lang natin mabuti yung mga kapatid. Eh, ito pang isang magandang pag-usapan. Ito, narinig ko na ito once upon a time. How do we divide the treasury in accordance with the three works given to the local church? Paano natin pag-aati-atihan o pag-aati-atihin ang church treasury sa tatlong gawain ng iglesia? Meron ko narinig, one-third, one-third, one-third. Sabi ko, wala man tayong mababasang gano'n. Wala man tayong mababasang one-third sa evangelism, one-third sa edification, one-third sa benevolence. That's impractical. Paano kung yung pangangailangan ng evangelist na sinusuporta natin ay umigit sa one-third na inilaan sa church treasury for evangelism? Kawawa naman yung kapatid. Hindi tayo pwede lumampas. One-third, one-third, one-third. Wala man po tayo mababasang gano'n. So, anong sagot po dito? Depende po sa pangangailangan ng gawain. For instance, minsan, ngayon, may pandemic kayo. So, maraming mga Kristiyano nangangailangan, lalo po sa Pasang Pilipinas, na dukha mga tao dito. So, may mga kapatid sa mga churches sa US na tumutulong sa mga kapatid. E paano kung wanted yan? So, malilimitahan ngayon ang kailang potential na tumulong sa mga kapatid. Wala pa tayong mababasa specific partition ng local church for the three works na binigyan ng Diyos sa Kanya. It's a matter of expediency. Kung ano ang gawain na nangangailangan ng maraming pera, doon natin ilalagak yung pera ng church treasury. Kung kailangan nating palakihin yung building natin dahil dumarami na yung mga kapatid, then doon natin ilalagak yung pera natin. Kung meron tayong kinakailangan tulungan, doon natin ibigay ang ating pera. So, depende sa pangangailangan ng gawain. Yung pong mangaral, for instance, kung mayroong wide-scale need, katulad ng taggutom o famine, so yun na kailangan ng malaking pondo yun. E paano kung nalilimitahan yung binudget natin sa church tungkol sa bagay na yun? Meron tayong pwedeng ilagay na budget. This will be our budget for evangelism. Natin. A budget for education, budget for benevolence, pero yun po ay ideal budget. Kung minsan, sisirain natin yun dahil sa pangangailangan ng gawain. Yun ang makikita natin. So, wala pong specific partition. Dahil ang pangangailangan ng mga aral, change from time to time. So, kung lumalaki pangangailangan ng mga aral, kailangan nating lakihin din yung ating isinasahod sa mga aral. Kung lumalaki pa ang kailangan sa education, hindi maglalagak tayo ng mas maraming pera sa education. Kung mayroong hindi pangkaraniwang pangangailangan sa mga kapatid, hindi lalaki rin ang ating gastos sa such benevolence.
So, ang sagot po dyan, it depends on the needs of the church. Ano ba yung particular na pangailangan ng church doon sa tatlong gawain, evangelism, edification, and church benevolence, at a particular time? Doon magdi-decide ng mga elders, kung may elders, at doon magdi-decide ng mga kalalakihan kung walang in the absence of elders. So, yun ang makikita natin doon. Wala po tayo makikita a particular or specific partition of church treasury for the specific three works given to the church by God. Wala tayong mababasa ng gano'n. Tandaan po natin, sa naman pag ginag-uusapan with regards to the church at our faith, kailangan meron tayong scriptural authority. Babalik at babalik tayo doon. We will return to the church authority. Pag wala tayong church authority, hindi natin pwedeng gawin. Nagdadagdag na tayo yan sa nakasulat. Di ba? May nakasulat bang particular partition ng church treasury? Wala. So, bakit tayo maglalagay ng specific partition? Kaya ka nagmi-meeting, parang ano yan, parang ngayon sa panahon natin ngayon, yung Congress, yung lower house, sila po ang pinag-uusapan nila yung budget ng Pilipinas for next year. So, yan, maglalaan sila ng budget. Pinag-uusapan nila mabuti kasi kailangan maipakilala ng mga iba't ibang departamento sa gobyerno yung kailang programa for next year. Ano yung kailang programa for next year? At yan ay popondohan ng Congress. Pero meron silang tinatawag na bahagi ng budget na para bagang kung bibiglang darating ng pangangailangan. Hindi ko alam kung ano yung pangalan. O kaya kung dumating ang panahon na talaga may particular na pangangailangan, sila yung magkakaroon ng session for a special additional budget kung sa bagay na yun. Pero sa gawain ng iglesia kasi, wala naman tayong gano'n. Kasi may umuusbong na pangangailangan, di natin naasahan. So, nagiging flexible tayo dun sa budgeting. Although, kailangan meron talaga tayong maganda kung meron tayong vision for next year. Alam mo gagawin natin. Kaya nagmi-meeting kami every either end of the year or the beginning of the next year para pag-usapan kung anong gagawin natin, ano bang gusto natin gawin for this year. So magkano ang ating ilalagak doon. Then we will present that to the local church para malalaman ng mga kapatid kung anong karagdagang ibibigay nila sa kailang pagbibigay. Ganun lang sa local church. Yun ang aming ginagawa. Hindi naman sinabi ng Diyos yung paraan. Yun ang paraan namin. So you can do your own method as long as it is scriptural. So yun ang makikita natin dyan. Walang particular partition, specific partition na iniutos sa atin ang salita ng Diyos for the church treasury. Depende lang po. From time to time, nagmi-meeting yung mga kalalakihan kung wala pang elders or yung elders from time to time, they review the needs of the church and compare it to the church treasury. Meron ba tayong kakulangan? No? Minsan magre-report ang mga elders sa local church. Magre tayong deficit. As of this moment, ganitong deficit natin para magkakaroon ng idea mga kapatid sa kailang pagbibigay. So, yun ang paraan. Pero wala tayong specific partition po as far as the church treasury is concerned. Sana po, laging maliwanag po itong mga konti-konting mga pag-uusap na ito. Hindi ko naasahan na may mga ganong klaseng usapin tungkol sa church treasury. Lalo na po yung kaisipan na yung pera na nandun sa church treasury, dapat yung perang mismong yun ang itutulong natin. That's impossible. Paano itutulong natin nasa ibang lugar? Papalipa rin natin yung perang mismo ng church doon sa lugar na yun. Hindi wala tayong matutulong yan kundi malapit sa atin na ibibigay mo mismo yung pera sa kanya, nagaling mismo doon sa church treasury. Hindi po ganoon yun. Ang ating ibibigay, equivalent amount ng tulong natin sa malayo, ibabayad natin ngayon doon sa bangko. Kung gumamit tayo ng bangko, o kaya kung electronic money transfer,
Mabibigay natin yung pera doon. Hindi naman yung pera mismo yung nabibigay nila. Dahil kukunin niya sa malayong lugar. I-ano lang nila, magpapadala sila ng information doon sa kailang branch doon na itong tao ito, nagpadala lang itong pera, ito yung number ng kanyang ano, tapos pag dumating doon, nandun sa kailang system, basta nandun yung reference number ng tao, ibibigay yung pera. Yung ibang pera na yun. Hindi na yung mismong pera na iniligo sa Charles Treasury. Pero yung equivalent amount. Halimbawa, tutulong ka ng 5,000, kukuha ka ng 5,000 sa Charles Treasury, ibibigay mo kayo doon sa electronic money transfer, hindi pwede magbagit ng pangalan. Tapos yun, mag-ano yan, ilalagay sa system nila, ganitong reference number, itong amount, ito yung sender, ito yung recipient. Kaya pagka dumating yung tao doon sa pinadala natin, binigay yung reference number, at yung sender, at yung recipient, ibibigay yung pera. Ibibigay yung pera doon sa equivalent amount doon sa tinulungan natin. Pero hindi mismo yung pera galing sa Charles Treasury. Yun na makikita natin. Yung equivalent amount ang ibibigay. Sana maging maliwanag sa atin yun. Bago sa akin pandinig yun. Pero hindi naman natin pinagtatawalan. It's a serious matter na siyempre pinag-uusapan ng mga kapatid. So, pag-aralan. Pero wala tayong nabawasan gano'n. Ang pera po is just a means of exchange. Ang mahalaga sa atin sa Charles Treasury, hindi yung kung ano yung mga pera na doon sa loob, kundi yung value o amount ng mga pera yun. So, magkakaroon tayo ng idea kung may pwede tayong tumulong, kung magkano tutulong natin, gano'n. Alam po. So, sana naging maliwanag sa atin. So, ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Ito yung halo-halong paksa hinggil po sa Charles Treasury. Okay, mga kapatid, wala naman ako nakikitang tanong dito. Ngayon, wala naman. Sana po nakatulong sa atin. Ano po? Itong pinag-aaral natin ngayon. Wala po kung merong dito. Meron tanong. Mamaya na po, kayaan natin. Yung muna bumati na po. Ayan. Bakit kaya iba-iba yung order dito, no? Dito sa cellphone, ang naunang bumati, Shelly Luciano, kanya. Good evening po sa lahat na nakikinig. God bless po sa ating lahat. Tapos si Jenaline, blessed evening, brothers and sisters. Tapos si Shaver, Marisa Rieta Manzanillo, blessing kanya. Jim Bautista present, Medic Canono. Magandang gayon po mga kapatid. Mario Di Scotcho, Ibang Garabi Kabsat, Floro Sabiano, magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid. Floro Sabiano, maraming salamat po Brother Andrew. Lidor Denise Villamin, magandang gayon po sa lahat. Cherry Luciano Lopez, good evening po. Tapos may tanong mami sagutin natin. Ito. Marjorie Shumalnap de la Cruz, Larry Gatchalian, Clit Jashiel Lilibios. Ito yung tanong. Yung po isa, si Mads, ano po? Pwede po pala online. Actually, hindi man natin ginagawa sa Pilipinas yan dahil wala pa tayong pasilidad yan. Pwede ka lang nagiging sa ibang mga bansa kasi ganun eh. Sa Australia, may nagsabi sa akin ng kapatid na sa Ambagan, hindi na sila nagbibigay ng pera sa physical do sa sa atin may basket. Nagsabay-sabay silang nagpapadala ng pera doon sa kailang bank account. Kung gano'n, pwede palagi pwede kasi wala naman pong binigay na particular na specific method ng pagko-collect kung paano natin ko-collect yung pera. Basta ito yung ginagawa pag tayo nagkakatipo. Kaya sa Pilipinas, wala pa lamang ganyan. Physical pa rin tayo dahil wala pa tayong minsan wala namang bank account yung ibang mga local churches. So, saan mo ilalagay sa online nyo?
Marjorie Sumalnab de la Cruz, ipaliwanag po sa mga bisita sa church kung bakit di pa sila pwede magbigay ng collection at yung pwede ho. Magbigay po yung pong leader doon sa Abuluyan, Bagan. Maliwanag lang niya, yung po mga bisita natin, wala po tayong obligasyon na magbigay. Sabihin natin yan. Kami, ginagawa namin yun eh. Hindi sa pinagbabawalan mo sila, pero sinasabi lang natin, wala po kayong obligasyon magbigay. You have no obligation whatsoever na magbigay kayo sa Abuluyan, ang baga na ito. Maganda po yun. Lahat po ba ng tumutulong sa gawain ng Sunday worship ay kailangan tumanggap ng tulong? Hindi po. Kung gagawin natin, maubos ang pera ng local church. Very specific po na dapat nating bigyan ng support yung preacher. Ngayon, kung naglagay po tayo ng tagapaglinis ng building, bayaran mo yun. Kay Kristiyano, kay hindi. Babayaran mo yun. Kasi service po yun eh. Kaya kung kapatid yan, at kinuha natin maglilinis, binigyan natin ng trabaho maglilinis, mabayaran mo yan. Kung minsan, di man nagpapabayad yun. Pero kung minsan, siyempre, hindi naman lahat ng tao may pananalapi. Itutulungan natin. Pero hindi lahat ng mga ngaral sa loob ng church, bibigyan mo lang pera. Halimbawa, may isang teenager na gustong mag-preach on one Sunday, huwag mo siyang bayaran. Hindi naman siya preacher eh. Sa isang nangangaral for that particular Sunday, pero hindi siya preacher. Dapat tandaan po natin yun. Kasi iba, binibigyan nila kahit sino mag-preach. Mabayaran mo, saan pupunta yung pera ng church pag gano'n? Ang pwede lamang suportahan ay yung mga ngaral. Yung regular preacher, yun dapat natin bigyan ng support. Hindi po, yung problema, yung mga karamihan sa Pilipinas, yung preacher nga, hindi pa nila nabibigyan ng sufficient support. Tapos magbabayad ka pa sa iba na hindi naman preacher. Ang umulang obligasyon na dapat nating isipin ay sa ating mga ngaral. Dapat maibigay natin lahat ng pangailangan. Yun ang isipin natin. Yung iba kasing kongregasyon, basta tumayo sa pulpito, mabayaran nila. Saan natin nakita yung klaseng practice? Ang talagang obligasyon na meron tayo sa pangangaral, kailangan natin siyang bayaran. Yung church treasurer namin, wala ang bayad yun eh. Yung binabayaran yun eh. Magbibilang lang siya ng pera, makabayad pa siya. Minsan kami, volunteer, naglilinis lang kami. Once upon a time, nililinis kami. Ngayon, meron kami binabayaran maglinis. So, hindi lahat ay dapat bayaran. Okay lang po ba kung yung Abuluyan ay dahil sa GCash? Kung may dala tayong pera, ba't nila lang pera? Kasi sa ibang lugar kasi, sa ibang bansa ito, hindi sa atin. Kung minsan sa ibang bansa, hindi na sila gumagamit ng pera. May nag-text sa akin kapatid eh. Nasa Australia siya ngayon. Minsan hindi na sila gumagamit ng pera eh. Electronic money na lang. So pwede yan pag gano'n. Mapunta sa bangko ng kung may bank account yung church. Sa atin, gumagamit pa tayo ng pera, ba't natin gagawin yun? Bigyan mo ng pera. Sa US, usually checking binibigay nila eh. Hindi mo pera, checking lang. Dahil nga sa meron yung mga first world country kasi minsan credit card na lang dinadala, hindi siya nagdadala ng pera eh. So, pero marami pa rin mga Kristiyano ang sa nagbibigay ng pera, tapos may mga nagbibigay ng mga checking. Hindi pa naman puro lahat online eh. Mga kapatid. Siguro dating araw mangyayari yan, pero ngayon hindi pa. Sa Pilipinas hindi pa. Wala nang tanong. Okay. So,
Sana po nakatulong po itong ating pag-aaral po sa gabi ito. Sana po tayo tulutan muli bukas na patuloy po tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Maganda po ito mga kapatid. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos sa ganito mga bagay. So tayo po ay manalangin. Amang banal, tulad ng dati, kami po ay nagbibigay ng pagpaparangal, paggalang, respeto, pagsambat, pagpupuri sa inyo. Kasama na kayo kasama po sa aming Panginoon at ang Espiritu Santo. Sana kayo po ang karapat-dapat ng ganitong pagpupuri. Kapasalamat po kami sa dakilang pribileyo ng kaligtasan na ibinigay sa pamagitan ng Panginoon at ang iyong pagpapatnubay sa amin sa pamagitan ng iyong salita at ang pagbibigay niyo sa amin ng araw-araw na pangangailangan. Dinadalain pa rin namin po ang mga kapatid na nangangailangan ng panalangin dahil sa kanilang sakit o sitwasyon na kailangan nila ng panalangin. Partikular po sa mga may sakit, yung pong pamilya ni kapatid ng Greg Claridge na taga Montana na po. Ang kanyang asawa po ay nasa ospital, nagka-COVID. At si Brother Nathan Kahigas din po. Sana tuloy-tuloy na po ang kanyang paggaling. At po naman kapatid na hindi ko na maalala yung mga pangalan na papatulong po sa panalangin. Sana po ay tulungan niyo sila ng Diyos. Patawarin po niyo kami sa iyong pagkakasala. Tulot niyo sana bukas patuloy po kami ng paglilingkod sa inyo. At ang mga bayan ito ay aming iningin. Tagilang pa sa Kristo. Amen. So meron pa po ata ang hindi natin napansin sa pagbati na po. Meron dito iba yung kaisan sa Lerita Torliza na ibang ganabi kada kayo amin. Kakabsat, kanya magandang gabi sa ating lahat, sa inyo lahat mga kapatid. Ton Jr. Pinantao. Good evening brother, watching Sudapin, Kidapawan City. Ang layo po niya. Nasa North Cotabato na po. Edgardo Villanueva de Chavez. Gandang gabi po sa lahat, watching from Puerto Princesa. Jojo Campo, hello, listening po. Robert Sapili, gandang gabi po. Alma Mariano, good evening po mga kapatid. Gandang Piligang Ball, good evening po sa lahat. Melinda Dison Celis, good evening po sa ating lahat. Imelda Makatangay Magadia, good evening po sa inyo lahat. Clint Joshua Lilibios, good evening watching from Paces, Caloocan Church of Christ. Senny Lozano, good evening po sa lahat na nakikinig. God bless po sa ating lahat. Jeneline, blessed evening brothers and sisters. Marisa Rieta Manzanillo, blessings. Jim Bautista, present. Meding Canono, magandang ngayon po mga kapatid. Mario Di Socio, na ibang narabi kakabsat. Kastamat ken kabra, kapikso, kabsat. Floro Sabiano, magandang ngayon po sa lahat ng mga kapatid. Floro Sabiano, maraming salamat po, Brother Andrew. Nida Ordenes sa Villamin, magandang ngayon po sa lahat. Cherry Luciano Lopez, good evening po. Tapos yung mga Roy Beb Sapili, good evening. Marisa Rieta Manzanilla, thanks po sa aral, Brother Rodney. Ilagay natin sa online. Hindi pa sa Pilipinas. Pera pa rin ang dala natin. So, huwag mo tayong umalis doon. Physical na pagbibigay pa rin. Pag dumating araw siguro, puro online na yan. Pero dapat araw ng linggo yan kasi linggo yung abuloy, abagan eh. Baka naman magbigay tayo araw ng Lunes, magkasala pa tayo. Siguro, hindi naman tuluyang mawawala yung pera eh. At kahit po, bisa tamad lang na magdala yung pera yung mga tao sa ibang mga bansa. Pero pwede pa rin magdala ng pera. Hindi pa mawawala yung physical money. So, mas maganda pa rin siguro kung physical money pa rin ang ating ibigay. So, Charles Treasury. So, sana nakatulong po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Maraming salamat. Tayo po ay palaging mag-ingat. Keep safe.